Mga ka-tips, nagtataka ba kayo kung bakit kahit ibinibigay ninyo ang lahat, may kulang pa rin sa inyong tahanan? Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 na mahahalagang bagay na pamilyar sa lahat pero madalas ay ipinagkakait natin sa ating pamilya nang hindi natin namamalayan. Mula sa tamang paghawak ng oras hanggang sa mga praktikal na diskarte, hihimayin natin ang mga gabay na babago sa inyong relasyon bilang mag-asawa at magulang. Kaya siguraduhin na panoorin mo at tapusin ang buong video na ito dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing pinakamatibay na pundasyon ng inyong buong pamilya habang buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. The time of full attention present over providership. Maraming pamilyang Pilipino ngayon ang nahuhulog sa tinatawag natin na provider trap, kung saan iniisip natin na kapag naibigay na natin ang lahat ng material na pangangailangan ay sapat na iyon. Bilang mga masisipag na ka-tips, natural lang sa atin na magkumahog sa trabaho o mag-overtime para lang may maipadalang pera o may post na masarap na pagkain sa social media. Pero ang hindi natin napapansin, unti-unti nating ipinagkakait ang ating sarili sa mga taong pinaglalaanan natin ng ating pagod. Ang totoong pundasyon ng isang masayang tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng padala o sa ganda ng mga gamit, kundi sa kalidad ng oras na kasama ka physically at mentally. Kapag naroon ka lang sa bahay pero ang isip mo ay nasa trabaho o ang mga mata mo ay nakatitig sa screen ng cellphone mo, parang hindi ka na rin pamilya sa kanila kundi isang multo na nagbibigay lang ng budget. Kaya naman napakahalaga na matutunan nating ibigay ang ating buong atensyon dahil ang oras na lumipas ay hinding-hindi na natin maibabalik kailanman. Upang masimulan natin ang pagbabago sa ating tahanan, ang unang specific actionable guide na pwede nating gawin ay ang pagpapatupad ng strict no-gadget dinner table policy tuwing gabi. Napakasimpleng hakbang nito pero napakalaki ng epekto dahil ang hapag-kainan ang sentro ng pamilyang Pilipino kung saan dapat nagaganap ang pinakamasayang kwentuhan. Ang gagawin mo lang ay maghanda ng isang maliit na basket o lalagyan bago maghain ng pagkain at dito ninyong lahat ilalagay ang inyong mga smartphone kabilang na ang sa iyo bilang magulang o leader ng bahay. Siguraduhin na nakasilent ang mga ito sa loob ng 30 minutes habang kayo ay kumakain at nagpapasalamat sa mga biyaya. Sa halip na mag-scroll sa social media, gamitin ang oras na ito para magkamustahan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang pinakamasayang nangyari sa buong araw ng bawat isa o kung ano ang kanilang natutunan sa eskwela at trabaho. Sa ganitong praktikal na paraan ay mararamdaman ng iyong mga anak at asawa na mas mahalaga sila kaysa sa anumang notifications o trending videos sa internet. Ang ikalawang hakbang na dapat nating gawin buwan-buwan ay ang pagtatakda ng isang opisyal na family day o date night na hindi pwedeng kanselahin ng kahit na anong biglaang lakad. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o pumunta sa mga mamahaling amusement parks para lang mapasaya ang iyong mga mahal sa buhay dahil ang hinahanap lang nila ay ang presensya mo. Pwede kayong magplano ng isang simpleng picnic sa pinakamalapit na pampublikong parke o kaya naman ay maglakad-lakad sa mall nang walang bibilhin o yung tinatawag nating window shopping habang may hawak na tig sa 10 pisong ice cream. Kung medyo gipit naman sa budget, pwedeng-pwede itong gawin sa loob mismo ng bahay kung saan magse-setup kayo ng isang movie night gamit ang inyong telebisyon or laptop habang kumakain ng homemade popcorn. Ang pinakaimportante rito ay nakasulat ito sa inyong kalendaryo at alam ng lahat na tuwing sasapit ang araw na iyon ay nakatutok ang buong atensyon mo para lang sa kanila upang makabuo ng mga alaala na dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Bukod sa mga grupong aktibidad, napakainam din na maglaan ka ng kahit 15 minutes na one-on-one kamustahan bago matulog sa bawat miyembro ng iyong pamilya, lalo na sa iyong mga anak. Madalas kasi kapag marami tayong anak ay sama-sama silang napapansin pero nawawalan tayo ng pagkakataon na kilalanin sila bilang mga individual na may sariling pinagdadaanan. Ang gagawin mo ay tatabi ka sa kanila sa kama o uupo kayo sa sala ng kayong dalawa lang at tatanungin mo sila ng may buong lambing kung kumusta ang kanilang puso at isipan.
Huwag mong gagamitin ang oras na ito para magsermon o magbintang, kundi makinig ka lang ng mabuti at hayaan mo silang maglabas ng kanilang mga takot o pangarap ng walang takot na mahusgahan. Kapag naramdaman ng isang anak na handang makinig ang kanyang magulang, kahit sa loob lang ng 15 minuto ay magkakaroon siya ng lakas ng loob na umiwas sa mga maling barkada dahil alam niyang may ligtas siyang kanlungan sa kanyang sariling magulang. Ang huling praktikal na paraan upang maibigay ang oras ng buong atensyon ay ang paggawang masaya sa mga simpleng gawaing bahay sa pamamagitan ng pagtutulungan tuwing sasapit ang weekend. Sa halip na mag-isa kang nagluluto o naglilinis habang ang iba ay nakahiga at nanonood ng television, ay gawin itong isang bonding moment para sa buong pamilya. Magpatugtog ng mga paboritong kanta sa bahay at hatiin ang mga gawain kung saan ang isa ay magwawalis, ang isa ay magpupunas ng bintana at ang isa naman ay tutulong sa paghahanda ng mga rekado sa kusina. Habang ginagawa ninyo ito ay magkwentuhan tungkol sa mga nakaraang karanasan o magbiroan upang gumaan ang trabaho at hindi ito maging pabigat sa paningin ng mga bata. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang nagtuturo ng tamang disiplina at responsibilidad, kundi nagpapakita rin na ang bawat sandali basta magkakasama kayo ay isang pagkakataon para magkaisa at maging matatag ang inyong samahan bilang isang pamilyang Pilipino. Aral 2, The Bukas at Tapat na Komunikasyon, Openness over Secrets. Ang bukas at tapat na komunikasyon ang nagsisilbing pinakamatibay na tulay sa loob ng isang pamilyang Pilipino, pero madalas ay ito rin ang unang nasisira dahil sa takot at maling kultura. Marami sa ating mga katips ang pinalaki sa paniniwala na ang mga magulang ay palaging tama at ang mga anak ay walang karapatang magpahayag ng kanilang saloobin o kaya naman ay dapat itago ang mga problema para hindi mag-alala ang iba. Ang pagkakait ng katotohanan maging sa usapin ng emosyon o sa totoong estado ng pananalapi ay unti-unting gumigiba sa tiwala at lumilikha ng pader sa pagitan ng magkakasama sa bahay. Kapag pinili mong maglihim o magkimkim ng mga mahahalagang bagay, para ka na ring nagtanim ng isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras at sumira sa relasyon ninyo. Ang isang totoong matatag na pamilya ay hindi yung walang pinagdadaang problema, kundi yung pamilyang may lakas ng loob na pag-usapan ang lahat ng bagay ng may pagmamahal, paggalang at buong katapatan. Upang masimulan ang pagbuo ng tapat na komunikasyon, ang unang specific actionable guide na dapat nating gawin ay ang pagpapatupad ng regular na family financial meeting isang beses kada buwan. Umupo kayong mag-asawa kasama ang inyong mga anak na nasa tamang edad na para maunawaan ang takbo ng pera sa loob ng tahanan at ilatag ang lahat ng kita pati na ang mga utang at buwanang bayarin tulad ng kuryente at tubig. Ilista sa isang papel o whiteboard ang kabuuang budget at sabay-sabay na pag-usapan kung paano ito pagkakasyahin o kung saan pwedeng magtipid upang makapag-ipon para sa emergency fund. Ang praktikal na paraan na ito ay nag-aalis ng hinala at sumbatan kung saan madalas pagmulan ng away ng mag-asawa kapag biglang naubos ang pera o kapag may mga hindi inaasahang gastusin. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa usaping pinansyal ay natututo rin ang mga anak na maging matipid at madiskarte dahil alam nila ang totoong sitwasyon at hindi sila nag-i-expect ng mga bagay na hindi pa kayang ibigay ng pamilya. Ang ikalawang hakbang na kailangan nating sanayin sa loob ng bahay ay ang pagbasag sa lumang kulturang bawal humingi ng tawad ang mas matatanda kapag sila ay nagkakamali. Bilang mga leader ng tahanan, napakahalaga na matutunan nating sabihin ang mga salitang salamat at pasensya ka na ng may buong katapatan sa ating asawa at mga anak. Kung ikaw ay nagtaas ng boses ng dahil sa pagod sa trabaho o nakapagsalita ng hindi maganda dahil sa stress, huwag mong hayaang lumipas ang gabi nang hindi mo ito inaayos. Lapitan mo ang iyong anak o asawa, hawakan mo ang kanilang kamay, at sabihin mo na humihingi ka ng pasensya dahil alam mong nagkamali ka at hindi tama ang iyong naging reaksyon. Ang pagpapakumbaba na ito ay hindi nagpapababa ng iyong autoridad bilang magulang, kundi nagtuturo ito sa iyong mga anak ng napakahalagang aral na ang paghingi ng tawad ay tanda ng isang matapang at marangal na tao na nagpapahalaga sa damdamin ng kanyang kapwa.
Bukod sa paghingi ng tawad, ang ikatlong praktikal na paraan ay ang paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa emosyon ng iyong mga anak kung saan malaya silang makakapagsalita nang hindi agad pinapagalitan. Kapag ang anak mo ay umuwing umiiyak, malungkot o galit dahil sa mga problema sa eskwela o sa kanilang mga kaibigan, huwag na huwag mong sasabihin ang mga katagang ang drama mo naman o sumasagot ka na kapag nagpapaliwanag sila. Ang tamang diskarte ay maupo ka sa tabi nila, bigyan mo sila ng basong tubig at sabihin mo na narito ka lang para makinig at handa kang unawain ang kanilang nararamdaman bago ka magbigay ng payo. Kapag naramdaman ng mga kabataan na hindi sila huhusgahan sa loob ng tahanan, ay mas pipiliin nilang magkwento sa iyo kaysa maglihim o maghanap ng maling payo sa labas. Ang emosyonal na seguridad na ito ang maglalapit sa inyong mga puso upang maging takbuhan ninyo ang isa't isa sa tuwing may mabibigat na pagsubok na dumarating sa buhay. Ang huling hakbang para sa mabisang komunikasyon ay ang pagpapatupad ng Golden 10-Minute Timeout Rule sa tuwing nagkakaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa o ang pamilya. Normal lang ang magkaiba ng pananaw at magkaasaran paminsan-minsan, pero ang hindi normal ay ang magsalita ng mga masasakit na salita, magmura o mag-ungkat ng mga nakaraang kasalanan na walang kinalaman sa kasalukuyang pinag-aawayan. Magkasundo kayo ng maaga na kapag mataas na ang emosyon at nararamdaman ninyong magagalit, na kayo ay itataas ninyo ang inyong kamay para hilingin ang 10-minute timeout upang lumabas muna ng kwarto o magpahinga. Gamitin ang 10 minuto na ito para huminga ng malalim, magdasal at palamigin ang ulo bago muling humarap para pag-usapan ang solusyon sa problema ng kalmado at may respeto. Ang ganitong modernong approach ay nagpoprotekta sa inyong relasyon at nagpapakita sa mga anak na ang problema ay nilulutas sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at hindi sa lakas ng sigaw o sa bigat ng kamay. Aral 3, the pundasyon ng karunungan at edukasyon, knowledge over material things. Ang pinakamagandang pamana na pwedeng iwanan ng isang magulang sa kanyang pamilya ay hindi ang mga mamahaling The Gadget branded na damit o malaking halaga ng pera, kundi ang karunungan at mga praktikal na kasanayan sa buhay. Marami sa ating mga katips ang nagpapakapagod sa abroad o sa kanilang trabaho para lang mabili ang pinakabagong modelo ng smartphone o mga mamahaling sapatos para sa kanilang mga anak dahil sa pag-aakalang doon nasusukat ang pagmamahal. Subalit ang mga material na bagay na ito ay madaling masira, maluma at mawala sa uso sa loob lang ng ilang buwan, habang ang kaalaman ay mananatili sa kanilang isipan habang buhay. Kapag ipinagkait mo sa iyong pamilya ang tamang paggabay sa edukasyon at ang pagtuturo ng mga diskarte sa buhay, parang pinalaki mo rin silang walang kalaban laban sa totoong mundo kapag wala ka na sa tabi nila. Kaya naman, napakahalaga na ibuhos natin ang ating lakas at resources sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng karunungan upang maging handa at matatag ang ating mga mahal sa buhay sa anumang hamon ng kapalaran. Upang masimulan ang pagbuo ng pundasyong ito, ang unang specific actionable guide na dapat nating gawin sa ating tahanan ay ang pagtuturo ng financial literacy o ang tamang paghawak ng pera mula sa maliit na edad. Huwag nating hayaan na lumaki ang ating mga anak na umaasa lang sa hingi, kaya maganda na ipasok natin ang tinatawag na alkansya system o kaya naman ay tulungan natin silang magbukas ng kanilang sariling bank account para sa mga kabataan. Tuwing isasama mo sila sa palengke o sa grocery store, gamitin mo ang pagkakataon na ito para ipaliwanag sa kanila ang pagkakaiba ng wants o ang mga bagay na gusto lang nila kumpara sa needs o ang mga bagay na talagang kailangan sa bahay. Pwede mo silang bigyan ng isang fixed na baon sa eskwela at hamunin sila na kung may gusto silang bilhing laruan o espesyal na gamit, ay kailangan nilang mag-ipon mula sa kanilang sariling allowance para mabili ito. Sa pamamagitan ng simpleng paraan na ito ay matututo silang magpahalaga sa bawat piso na pinagpapaguran mo at maiiwasan nila ang maging gastador pagdating ng araw na sila na ang nagtatrabaho. Ang ikalawang hakbang na kailangan nating ipatupad ay ang pagtataguyod sa formal na edukasyon bilang pangunahing prioridad ng buong pamilya bago ang anumang luho.
Siguraduhin natin na sa loob ng ating bahay ay mayroong isang nakalaang maayos at tahimik na sulok kung saan pwedeng mag-aral, magbasa at gumawa ng mga assignments ang mga bata nang walang istorbo ng telebisyon o ingay ng tsismisan. Bilang mga magulang, tungkulin natin na unahing itabi ang budget para sa matrikula, mga libro baon at mga proyekto sa eskwela bago tayo bumili ng mga bagong kagamitan sa bahay o mag-upgrade ng ating mga pansariling kagamitan. Pwede ka ring magtakda ng isang regular na oras gabi-gabi kung saan sabay-sabay kayong papatayin ang TV at bawal muna ang mag-cellphone para lang makita ng mga bata na seryoso ang buong pamilya sa pagpapahalaga sa pag-aaral. Ang pagpapakita ng ganitong suporta ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na magsumikap dahil nakikita nila na ang kanilang pag-aaral ang pinakaimportanteng proyekto ng pamilya. Bukod sa formal na paaralan, ang ikatlong praktikal na paraan ay ang pagtuturo ng mga life skills o ang mga praktikal na diskarte sa buhay upang hindi maging spoiler o palaasa ang mga miyembro ng kapapamilya. Huwag mong gawin ang lahat ng bagay para sa kanila dahil lang sa awa o dahil gusto mo silang mag-focus lang sa pag-aaral sapagkat ang labis na pagprotekta ay nakakapinsala sa kanilang paglaki. Obligasyon nating turuan ang bawat anak anuman ang kanilang kasarian na magluto ng simpleng ulam, maglaban ng kanilang sariling mga panloob, maghugas ng pinggan at maglinis ng banyo. Isama mo rin sila kapag ikaw ay nagko-commute papunta sa mga hindi pamilyar na lugar at turuan sila kung paano magbasa ng mga karatula at kung paano magtanong ng may paggalang sa mga awtoridad kung sakaling maligaw sila. Ang pagbibigay ng mga ganitong kasanayan ay isang napakalaking regalo dahil sinasanay mo silang maging independyente at kayang tumayo sa sarili nilang mga paa kahit na mapadpad sila sa malalayong lugar para magtrabaho o magnegosyo. Ang huling hakbang upang mapayaman ang karunungan sa loob ng tahanan ay ang pagiging isang aktibong mentor o gabay sa pagpili ng tamang landas sa buhay at career ng iyong mga anak. Iwasan natin ang lumang gawi ng ilang magulang na idinidikta kung anong kurso ang dapat kunin ng anak dahil lang sa ito ang gusto mo o ito ang sa tingin mo ay sikat na trabaho. Ang tamang diskarte ay maupo ka kasama ang iyong anak kapag malapit na siyang mag-high school o mag-college at kilalanin mo ng mabuti kung ano ang kanyang mga natural na talento, hilig at kakayahan. Tulungan mo siyang mag-research sa internet gamit ang inyong cellphone tungkol sa mga magagandang career paths, mga kurso o mga patok na negosyo na tugma sa kanyang personalidad upang magkaroon siya ng malinaw na direksyon. Sa pamamagitan ng pagiging gabay sa halip na diktador ay ipinapakita mo na iginagalang mo ang kanyang pagkatao at binibigyan mo siya ng tamang mapa upang magtagumpay sa mundong kanyang tatahakin. Aral 4, the emotional na seguridad at pagpapahalaga, validation over validation from others. Ang emotional na seguridad at pagpapahalaga ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na madalas ay ipinagkakit natin sa ating pamilya nang hindi natin namamalayan. Marami sa ating mga katips ang pinalaki sa isang kapaligiran kung saan ang mga magulang ay hindi nagpapakita ng lambing dahil ang akala nila ay tanda ito ng kahinaan o kaya naman ay panig at ay baka lumaking malambot ang mga bata. Dahil dito, maraming pamilyang Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng isang bubong na puno nga ng material na bagay pero tuyong-tuyo naman pagdating sa pagmamahal at emosyon. Kapag ang isang anak o asawa ay hindi nakaramdam ng pagpapahalaga sa loob ng sarili nilang tahanan, magiging marupok ang kanilang tiwala sa sarili at hahanapin nila ang validation na ito sa ibang tao tulad ng mga maling barkada o sa mga nakatagong relasyon sa internet. Ang ating tahanan ang dapat na maging pinakamalayong lugar sa pambabatikos at panghuhusga dahil ito dapat ang nagsisilbing pinakaligtas na kanlungan kung saan alam ng bawat isa na sila ay tanggap at mahalaga anuman ang mangyari. Upang mabuo ang emosyonal na seguridad na ito, ang unang specific actionable guide na kailangan nating gawin ay ang tahasang pagpapahayag ng pagmamahal o ang physical and verbal affection araw-araw. Huwag mong ipagkait ang pagsasabi ng mga salitang I love you o mahal kita sa iyong asawa at mga anak bago ka umalis, papunta sa trabaho at sa sandaling makauwi ka sa bahay. Samahan mo rin ito ng mga simpleng yakap, pat sa balikat o paghalik sa noo dahil ang ganitong mga pisikal na haplos ay nagpapababa ng stress at nagbibigay ng pakiramdam na ligtas sila sa iyong piling.
Huwag mong hintayin na magkaroon muna ng malaking okasyon tulad ng birthday bago mo iparamdam sa kanila kung gaano sila kaimportante sa buhay mo. Kapag nasanay ang iyong pamilya na nakakarinig at nakakakita ng pagmamahal sa loob ng bahay, mas magiging matatag ang kanilang emosyon at hindi sila basta-basta madidikit sa mga taong magpapakita sa kanila ng pekeng atensyon sa labas. Ang ikalawang hakbang na dapat nating ipatupad ay ang pagpuri sa kanilang mga pagsisikap sa halip na tumutok lang palagi sa huling resulta ng kanilang ginagawa. Kapag ang anak mo ay umuwi galing sa eskwela at nagpakita ng kanyang exam na may mababang marka pero alam mo naman na nagpuyat siya at nag-aral ng mabuti, huwag mo siyang sisisihin o ikukumpara sa kanyang mga pinsan o kapitbahay. Ang tamang diskarte ay hawakan mo ang kanyang kamay at sabihin mo na nakita mo ang buong pagsisikap na ginawa niya at nagpapasalamat ka dahil hindi siya sumuko sabay sabing, bawi na lang kayo sa susunod na pagkakataon. Ang pagkilala sa effort ay nagtuturo sa mga bata na ang kanilang halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa isang numero o grado, kundi sa kanilang determinasyon na matuto. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkukumpara ay inililigtas mo ang iyong pamilya sa inggit at labis na ingay ng isip na sumisira sa kanilang mental health. Bukod sa pagpuri, ang ikatlong praktikal na paraan upang maibigay ang pagpapahalaga ay ang pagtatanggol at pagtayo para sa isa't isa sa harap ng ibang tao sa tuwing may hamon sa labas. Ipakita mo sa iyong pamilya na ikaw ang kanilang magiging matibay na backup at handa kang pakinggan muna ang kanilang panig bago ka gumawa ng anumang konklusyon kapag may nangyayaring gulo. Kung mayroong hindi pagkakaintindihan o problema sa loob ng bahay, ayusin ninyo ito ng pribado kung saan kayo lang ang nakakarinig, ngunit kapag humarap na kayo sa ibang tao, panatilihin ninyo ang pagkakaisa. Huwag na huwag mong mapagsasalitaan ng masama o ipapahiya ang iyong asawa o anak sa harap ng mga bisita, kapitbahay o mga kamag-anak para lang magmukha kang magaling. Ang ganitong proteksyon ay nagbibigay sa bawat miyembro ng pamilya ng lakas ng loob na harapin ang mundo dahil alam nila na anuman ang mangyari sa labas ay may pamilya silang sasalo at magtatanggol sa kanila. Ang huling hakbang para mapanatili ang emosyonal na seguridad ay ang paggalang sa kanilang privacy at ang pagdiriwang ng mga maliliit na tagumpay o mga tinatawag nating small wins. Kailangan nating matutunan na igalang ang personal na espasyo ng bawat isa, lalo na kung ang mga anak ay teenager na, sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto bago pumasok at hindi pakikialam sa kanilang mga gamit nang walang paalam. Kasabay nito, gawing tradisyon sa bahay ang magluto ng paboritong ulam, kahit simpleng pansit o ulam na may konting espesyal na sahog sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay ng isa sa inyo. Ipagdiwang ninyo kapag may nakapasa sa isang mahirap na quiz, kapag may natapos na mabigat na project sa trabaho, o kahit simpleng nakaraos lang ang pamilya sa isang nakakapagod na linggo. Ang mga ganitong simpleng selebrasyon ay nagpapadama sa bawat isa na ang bawat maliit na hakbang nila patungo sa kabutihan ay nakikita, pinahahalagahan at ipinagmamalaki ng buong pamilya. Aral 5. Pamana ng espiritual at moral na pamantayan, values over wealth. Ang pamana ng espiritual at moral na pamantayan ang pinakahuling bagay na hindi mo dapat ipinagkakait sa iyong pamilya dahil ito ang magsisilbing pinakamatibay na anchor o dulaan ng kanilang buhay. Marami sa ating mga ka-tips ang nagpupumilit na mag-ipon ng malaking ari-arian o magpatayo ng magarang bahay para sa kanilang pamilya sa paniniwala na ito ang magbibigay sa kanila ng pangmatagalang seguridad. Subalit ang kayamanan ay madaling mawala sa isang baha, sunog o maling desisyon sa negosyo, habang ang tamang asal, takot sa Diyos at integridad ay mananatili sa kanilang pagkatao habang buhay. Kapag ipinagkait mo ang pagtuturo ng mga tamang prinsipyo at moralidad, pinalalaki mo ang iyong pamilya na walang malinaw na kompas kung ano ang tama at mali sa lipunan. Ang isang pamilyang may matibay na pundasyon sa magandang ugali ay kayang bumangon at manatiling buo anuman ang bigat ng bagyo at pagsubok na ibato sa kanila ng kapalaran. Upang masimulan ang pagbuo ng espiritual na pundasyon, ang unang specific actionable guide na pwede nating gawin ay ang pagtatakda ng tradisyon ng sabay-sabay na pananalangin araw-araw.
Maglaan ng isang tiyak na oras, gaya ng bago maghapunan o bago matulog sa gabi, kung saan ang lahat ng miyembro ng pamilya ay magtitipon-tipon sa sala para sa isang maikling dasal. Sa halip na humingi lang palagi ng mga material na bagay, gamitin ang pagkakataong ito para sama-samang magpasalamat sa kalusugan, sa pagkain sa mesa at sa proteksyon na natatanggap ng bawat isa. Ang praktikal na paraan na ito ay nagtuturo sa mga anak ng pagpapakumbaba at nagpapakita na mayroong mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa inyong tahanan sa lahat ng oras. Ang ganitong gawi ay nagpapakalma rin sa mga nag-aalalang isipan ng mag-asawa dahil alam ninyo na hindi ninyo pinapasan ang mabibigat na suliranin ng mag-isa lang, kundi may kasama kayong lumalaban. Ang ikalawang hakbang na kailangan nating gawin bilang mga pinuno ng bahay ay ang pagsasabuhay ng gintong ugali sa harap mismo ng ating pamilya dahil ang gawa ay mas mabilis gayahin kaysa sa salita. Huwag mong asahan na lalaking matapat, magalang at maunawain ang iyong mga anak kung nakikita kanilang nakikipag-away sa kapitbahay, nagmumura kapag naiinis o nagpapakita ng kawalan ng respeto sa iyong asawa. Kung ayaw mong maging tsismoso o mapanghusga ang mga kabataan sa bahay, umiwas ka sa pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao o sa pagpuna sa kakulangan ng iba sa tuwing kayo ay magkakasama. Ipakita mo sa kanila kung paano maging isang ehemplo ng isang disenteng Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo sa mga matatanda at pagpapakita ng disiplina sa sarili sa pang-araw-araw na desisyon. Kapag nakikita ng pamilya na ang iyong sinasabi ay tugma sa iyong ginagawa, mas madali nilang yayakapin ang mga values na itinuturo mo sa kanila. Bukod sa pagiging ehemplo, ang ikatlong praktikal na paraan ay ang pagtuturo ng pagpapakumbaba at pagbabahagi o ang charity sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ng magkakasama. Isama mo ang iyong asawa at mga anak sa mga simpleng aktibidad gaya ng pag-aayos ng mga lumang damit na pwede pang pakinabangan upang ibigay sa mga biktima ng kalamidad o paghahanda ng ilang pack ng pagkain para sa mga nangangailangan sa kalsada. Ipaunawa mo sa kanila na ang layunin ng pagkakaroon ng biyaya ay hindi para maging mayaman lang, kundi para maging daluyan din ng tulong sa mga mas nangangailangan. Ang karanasang ito ay magbubukas sa isipan ng mga bata upang maging mapagpasalamat sa kung anong mayroon sila sa kasalukuyan at mag-aalis sa kanilang puso ng ugaling pagiging maramot o gahaman. Sa ganitong paraan ay pinalalaki mo silang may pusong marunong makiramdam sa hirap ng iba at handang mag-abot ng kamay sa abot ng kanilang makakaya. Ang huling hakbang upang makumpleto ang pamana ng tamang moralidad ay ang pagtuturo ng sining ng pagpapatawad sa loob mismo ng inyong tahanan upang maiwasan ang pagkaungkat ng mga lumang sakit. Normal lang na magkaroon ng tampuhan o pagkakamali ang bawat miyembro ng pamilya, ngunit ang hindi normal ay ang magtanim ng galit, magkimkim ng sama ng loob ng maraming buwan o hindi mag-usap sa loob ng mahabang panahon. Magkasundo kayo na kapag may nagawang mali ang isa at ito ay naayos na sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap, bawal na itong muling ungkatin o gamiting sandata sa mga susunod na pagtatalo. Ipakita mo sa iyong pamilya kung paano magpatawad ng buong puso at kung paano magsimula muli ng may malinis na kalooban upang hindi mapuno ng bigat ang inyong tahanan. Ang pagpapatawad na ito ang magsisilbing pinakamalakas na pandikit na magpapanatiling buo at matatag sa inyong samahan, anuman ang mangyari sa labas ng inyong pintuan bilang isang pamilyang Pilipino. Sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan natin mga katips na ang tunay na kayamanan ng isang pamilyang Pilipino ay hindi nasusukat sa mga material na bagay na kaya nating bilhin, kundi sa mga aspeto na hindi nabibili ng pera. Ang pagbibigay ng inyong buong atensyon, pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagbuo ng pundasyon ng karunungan, pagbibigay ng emosyonal na seguridad, at pag-iwan ng pamana ng tamang moralidad ang limang haligi ng isang matatag na tahanan. Huwag nating ipagkait ang mga ito sa ating asawa at mga anak dahil ito ang tunay na kailangan nila upang lumaking may tiwala sa sarili, may takot sa Diyos at may kakayahang humarap sa mga hamon ng totoong buhay. Simulan natin ang mga simpleng hakbang na ito ngayon sa ating sariling mga bahay. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe para sa iba pang gabay at palaging tandaan ang mga practical na tips na ito dito lang sa Tips in Life.
Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.